Sa isang lugar sa Costa Rica, dumating sa isang kuweba ang isang pangkat ng mga siyentipiko na pinamumunuan ni Dr. Michael Morbius. Si Morbius ay humakbang pasulong sa pasukan ng kuweba at sinugatan ang kanyang kamay. Pagkatapos ay hinawakan nito habang ang isang pulutong ng mga paniki ay nagsimulang lumipad palabas, na nakuha sa kanyang dugo. Ang iba sa mga lalaki ay umatras pabalik sa kanilang chopper. 25 taon na ang nakalilipas sa Greece. Nakita namin ang isang batang si Michael na naninirahan sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Emil Nicolas, habang si Michael ay may sakit sa dugo. Ang institusyong kanilang tinitirhan ay tinatanggap ang isa pang bata na may kaparehong sakit, si Lucien, ngunit tinukoy siya ni Michael bilang Milo, dahil sa pinangalanang iyon ang huling bata na naroon. Pagkatapos ng ilang pakikipag-chat, ang makina ni Milo ay nagsimulang humina at siya ay nahimatay. Gumamit si Michael ng spring mula sa ballpen para ayusin ang makina at buhayin si Milo. Nagpahayag ng pagkamangha si Nicolas sa gawaing ito. Nang maglaon, si Milo ay hinaras ng ibang mga bata na tinutuya siya para sa kanyang kalagayan at sinisipa siya habang siya ay nakababa. Sa kasalukuyan, si Morbius ay para sa isang Nobel Peace Prize sa Sweden, ngunit tinanggihan niya ito at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ginagamot niya ang isang batang babae, si Anna, na nagdurusa sa parehong kondisyon na gaya niya. Si Morbius ay nagtatrabaho kasama ang kanyang kasintahan, si Dr. Martin Bancroft, na sa palagay niya ay itinutulak niya ang kanyang sarili ng gusto sa kanyang mga pagsusumikap. Sinasabi rin na si Milo ang benefactor para sa kanilang proyekto na paghaluin ang DNA ng paniki sa dugo ng tao, dahil ito ang sa tingin ni Morbius ay magpapagaling sa kanyang sakit. Nabawi na niya ang mga paniki mula sa kuweba para sa proyekto. Sinusuri niya ang kanyang serum sa isang lab rat na tila mamamatay. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang magkaroon ng seizure si Anna, ngunit nagawang pangalagaan siya ni Morbius bago siya ma-stroke. Si Martin ay tumingin pabalik sa lab at nakita na ang daga ay nabuhay muli at gumagalaw, ibig sabihin, ang swero ni Morbius ay isang tagumpay. Nakipagkita si Morbius kina Milo at Nicolas para makakuha ng karagdagang pondo para ipagpatuloy ang kanyang mga eksperimento sa isang barko sa internasyonal na karagatan. Si Milo ay naninirahan sa ilalim ng pangangalaga ni Nicolas mula pagkabata. Si Morbius at Milo ay naging parang magkapatid, ngunit ginawa ni Morbius na tila apurahan na tulungan siya ni Milo sa lalong madaling panahon bago maging huli ang lahat para sa kanilang dalawa. Tinipon ni Morbius si Martin at iba pang mga tripulante sa isang barko para sa susunod na yugto ng kanyang eksperimento, kung saan ibibigay ni Martin ang serum kay Morbius. Pagkatapos ng pamamaraan, si Martin ay naabala ng isang masungit na tripulante nang mapansin nilang nakalaya si Morbius mula sa mga strap sa kanyang upuan. Natagpuan nila siyang gumagapang sa kisame, at inatake ni Morbius ang lalaki. Nagpakita ang iba pang mga mersenaryo, at si Morbius, na ngayon ay naging isang halimaw na vampira, ay umatake sa kanilang lahat at inubos ang kanilang dugo. Si Martin ay nawalan ng malay sa pakikibaka, at pagkatapos na mabawi ni Morbius ang kanyang pagkatao, pinapanood niya ang kanyang sarili na umaatake sa mga lalaki sa mga security camera. Ang mga ahente ng FBI na sina Simon Stroud at Al Rodriguez ay dinala upang imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen. Natagpo ang buhay si Martin, ngunit tumakas si Morbius pagkatapos tumawag sa tugon ng Mayday. Sina Milo at Nicolas ay nahuhuli rin sa pangyayari. Inihiwalay ni Morbius ang kanyang sarili sa kanyang lab upang patuloy na maunawaan ang kanyang bagong kondisyon habang nagpapakain din ng mga sample ng dugo upang mabusog ang kanyang gutom. Sinimulan niyang hasain ang kanyang bagong lakas na parang paniki, paglipad, sobrang bilis at lakas, mas mabilis na reflexes, at ang mga paniki sa kanyang lab ay tumutugon din sa kanya bilang kanilang pinuno. Sa kalaunan ay natagpuan siya ni Milo nang magsimula siyang bumalik sa kanyang napakapangit na estado, ngunit tinulungan siya ni Milo na makontrol. Napagtatanto na ang serum ay nakatulong sa pagpapagaling ng sakit ni Morbius, gusto ni Milo na makakuha ng ilan, ngunit tumanggi si Morbius dahil alam niyang mapanganib ang mga kahihinatnan. Nang maglaon, pumunta si Morbius sa ospital na tinutuluyan ni Martin upang suriin siya. Isang nurse ang inatake at pinatay ng isang vampire monster, ngunit hindi ito si Morbius. Nang marinig niya ang tungkol dito, lumilitaw na tinanong nina Stroud at Rodriguez si Morbius, na sa wakas ay sinubukang tumakas, ngunit hindi nagtagal ay nahuli siya at dinala sa isang detention center.
Tinanong nina Stroud at Rodriguez si Morbius sa kanyang selda bago siya binisita ni Milo. Matapos iwan ni Milo ang kanyang tungkod, napagtanto ni Morbius na kinuha ni Milo ang serum para sa kanyang sarili, at siya ang pumatay sa nurse. Si Morbius ay pumasok sa vampire mode at lumabas sa pasilidad, pagkatapos ay pinanood si Milo na naging vampira at pumatay ng isang lalaki sa isang newsstand. Matapos matagpuan, sinubukan ni Milo na kumbinsihin si Morbius na sumama sa kanya dahil maaari silang sumuko sa kanilang mga bagong nahanap na kapangyarihan at pag-uudyok. Hinabol niya si Milo sa subway, kung saan pareho silang lumipad at bumagsak sa harap ng iba. Dumating ang mga pulis upang arestuhin si Milo, ngunit pinatay niya silang lahat. Tinangka ni Milo na mahuli si Morbius, ngunit nakatakas siya sa mga lagusan. Matapos makalabas si Martin sa ospital, hinanap siya ni Morbius at ipinaliwanag sa kanya ang kanyang kalagayan at kung paano niya ito dapat panatilihing kontrolado bago siya sumuko sa kanyang blood loss tulad ni Milo. Nang maglaon ay nakahanap siya ng isa pang lab na pinamamahalaan ng mga Peking at tinakat sila upang patuloy na magtrabaho at bumuo ng isang tambalan upang ayando ang kanyang vampirism, kahit napapatayin siya nito. Lumabas si Milo sa isang nightclub kung saan napunta siya sa isang agresibong lalaki. Kalaunan ay sinundan niya ang lalaki at ang kanyang mga kaibigan sa isang eskinita kung saan pinapatay niya silang lahat. Kalaunan ay nakita niya si Morbius na nagtatrabaho kasama si Martin at pinapanood silang naghahalikan, alam niyang nakahanap siya ng kahinaan sa kanyang kapatid. Matapos mahanap nina Stroud at Rodriguez ang mga patay na clubgoer, nakita nila ang footage ng surveillance na nagpapakita ng mukha ni Milo, na nagpaunawa sa kanila na hindi si Morbius ang kanilang pumatay. Matapos makita ito sa balita, binisita ni Nicholas si Milo at kausapin siya, ngunit sinabi ni Milo na palaging nakikita ni Nicholas si Morbius bilang paboritong anak. Inatake niya si Nicholas at iniwan ang kanyang malubhang sugat. Nakipagpulong si Morbius kay Martin ng isang beses ngunit naalerto sa nangyari kay Nicholas. Pupunta siya sa tabi niya kapag siya ay namatay. Kalaunan ay tinawag siya ni Milo na kumidnap kay Martin. Inabutan siya ni Morbius, ngunit siya rin ay malubhang nasugatan ni Milo. Hinayaan niya itong kunin ang kanyang dugo para habulin si Milo, ngunit isang maliit na patak ng sarili niyang dugo ang bumagsak sa bibig ni Martin. Nagiging mas makapangyarihan si Morbius habang humaharap kay Milo. Ipinatawag niya ang kanyang mga paniki at ginagamit ang mga ito upang palibutan si Milo, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong lapitan ang kanyang kapatid at itulok siya ng tambalan. Si Milo ay nagsimulang mamatay ngunit naalala na ibinigay sa kanya ni Morbius ang kanyang pangalan. Si Morbius ay nananatili sa tabi ng kanyang kapatid habang siya ay namatay. Si Morbius ay lumipad sa gabi, habang si Martin ay tila nagising muli bilang isang vampira. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Please click like and subscribe.